sa kanila ng kaligtasan nila. Okay? At magbibigay ng taos-puso na magiging walang halong pagtatanggol. Okay? May mga tao ayaw nilang pag-aralan yung negative. Sabi nila, sapat ng pag-aralan positive. Pero nga, kaya sabi ko, sa very simple example, hindi kung lahat ng tao pogi, hindi mo maintindihan, hindi nila maintindihan ano ang concept ng pogi kung walang nakahalong, di ba? Pangit, di ba? Oh. Ganun, di ba? Okay. Kung lahat, kung ang iPhone, ang Samsung at saka Vivo, ang Oppo, lahat nila magkapareho ang features at lahat nila magkapareho ang raw material, pareho lahat. Paano malaman sino sa kanila ang mas mabuti bilhin? Di ba? Wala. So kapag nalaman mo yung kabaliktaran, di ba? Oh, kagaya ni Abidhar, na lahat, sabi niya, lahat ng mga kasama ng propeta ay nagtatanong sa mga positive, ako ay nagtatanong sa mga negative upang sa aking maiwasan. Okay, upang maiwasan. So, important, at sabi natin, sabi ng mga scholar, mas maintindihan mo ang concept ng isang bagay kung maintindihan mo ang kanyang kabaliktaran. Okay? So, pang-apat, as-sidq al-munafi al-kadhib. Ang pag-apat na condition ng la ilaha illallah, ang pagpapakatotoo. Pagpapakatotoo. Okay? Na halos wala nang halong pagsisinungaling. So, yung pagsabi mo na ako ay tumatanggi, yung pag-believe mo na ako ay tumatanggi, sa walang ibang Panginoon, hinahaluan mo yun ng pagpapakatotoo. Sabihin, never makita ng tao, hindi man makita ng tao sa puso mo, pero never makita ng tao sa actions mo, never makita ng tao sa dila mo, na ano man na mga, hindi marinig ng tao sa dila mo, na ano man na salita, ano man na gawain, na kabaliktaran sa kahulugan ng la ilaha illallah. Kabaliktaran sa pagiging taos-puso, pagiging tiyak sa la ilaha illallah. Okay? So, kung darating ka sa ganun na papakatotoo, so yun yung kailangan. Kaya nga, may ito mga talata, ito basahin natin. So, ito na yung pananaw na. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Mim, ahasiban nas ay yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, akala ba ng mga tao na sila ay hahayaan na lang ng Allah? Ibig sabihin, sige, gusto niyo Muslim, Muslim kayo. Muslim na kayo, alhamdulillah. Okay na kayo, pasado na. Hindi. Akala ba ng tao ganun? Hindi. Ahasiban nas, akala ba ng tao ganun? Na sila ay magsasabi na lang ng kami ay mananampalataya, kami ay Muslim. Wahum la yuftanun, at hindi sila bibigyan ng mga pagsubok. Ibig sabihin pagsubok. Pagsubok sa pera, pagsubok hindi. Ibig sabihin pagsubok sa kiniklim nila. Baka ang pagkaintindi ng tao dito, inakala ba nila na kapag sila ay nag-Muslim, na kapag sila ay nag-claim ng Muslim, hindi na sila susubukin sa mga pagsubok sa buhay? Yung mga pagsubok sa buhay, yun yung method, yun yung mga instrumento na sinusubok yung iyong kiniklim. And then mo, yung pagsubok na dumadating sa pera, hindi yun sinusubukan ang inyong pagiging mapagbigay. Hindi. Sinusubukan ang inyong pag-claim ng mananampalataya. Sa pera mo, sa katawan mo, sa mga tao, gawain ng mga tao sa iyo. Di ba? Lahat pa. Lahat noon actually bumubuhos sa sinusubok. Ang pinakaunang sinusubok, simula na nag-claim ka na ikaw ay Muslim, sinusubok ang iyong pananampalataya. Kung ikaw ay nagpapakatotoo. Kung sasabihin mo, Ustad, basta sa oras na sinabi ko yung Ustad, sasabihin ko sa iyo, sa oras na sinabi ko yun, walang anuman sa isip ko, mali malaman sa taos-puso na paniniwala doon, ako ay nagpapakatotoo talaga. Pero kahit ba ganun sinabi mo, kahit ba ganun ka sa punto na yun, dapat magpapatuloy ka sa ganun. Kasi ang pagpapatuloy mo sa ganun, yun yung nagpapakatotoo sa claim mo sa panahon na yun. Yun yung nagpapakatotoo sa claim mo sa panahon na yun. Sabi ng Allah, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Sabi ng Allah, ito ay ginawa din namin sa nauna sa kanila. Tinistingan namin ang kanilang pananampalataya. Meron ba nangyari sa kanila? Sabi ng Allah, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا
wala ya'lamanna al-kadhibin. Ang Allah ay nalalaman niya kung sino talaga ang nagpapakatotoo at kung sino ang nagsisinungaling. So ang Allah ang nagbalita sa atin na may mga tao na nagsabi ng la ilaha illallah pero hindi sila nagpapakatotoo. Okay? Hindi natin sinasabi na yung mga tao lamang na habang sinasabi nila hindi sila nagpapakatotoo. Hindi. Yung later on, hindi sila nagpapakatotoo, kasama din doon. Kasama din doon yung later on, hindi sila nagpapakatotoo. Okay? Yun yung pang-apat. Okay? Yes. Honest dito, pagkakaroon. Yung pagiging honest. Oh, pagiging honest. Pagiging honest. Oh. Sa la ilaha illallah. Pagiging honest sa la ilaha illallah, ibig sabihin, pagiging honest sa pagtanggi Public notice from ng ibang Diyos. Pagiging honest sa pagtanggap lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? So, ang sunod doon, panglima. Panglima, pang-anim, pang-pito, di ba? Meron pa tatlo. Medyo mahaba, di ba? Medyo mahaba, pero dahil sa ang pinapag-aralan natin ay patungkol kay Allah, magtiis muna tayo. Lahat naman, magkakaroon naman tayo ng gantimpala sa pagtiis natin, inshallah. So, ang panglima na condition, al-mahabba. Anong mahabba? Anong mahabba? Pagmamahal. Basta mahabba, no? Maraming nakakaalam, no? Ano ba? I-explain ko pa ito? Opo. Ang pagmamahal. Pero on the same time, sabi natin, dapat kung anong gagawin mo dito, dapat ang kanyang kriteriya, yung magiging ligtas ka sa kanyang kabaliktaran. So, ang kabaliktaran ng pagmamahal, ang pagkapuot, di ba? Al-kurh. Okay? At actually sabi niya, al-mahabba al-munafiya del bughdi wal-kurh. Ang kurh, pagkapuot. Yung bughd, sobrang pagkapuot. Okay? So, dapat makakaroon ka ng pagmamahal na malinis ka sa matinding pagkapuot at saka kahit konting pagkapuot. Wala talaga. Konting pagkapuot. Ibig sabihin, wala talaga. Ang talino kasi ng mga scholar, actually, siyempre, nakuha naman yun sa Quran. Sabihin na natin, ang pamaraan mismo ng Allah, na naintindihan natin, naintindihan ng mga scholar, na ang Allah mismo, instead na babawalin niya yung pinagbawal, binabawal pa rin niya yung mga bagay na nagdudulot sa bawal. Di ba? Saan mo makuha yan? Makuha mo sa sabi ng Allah, wala taqrabu az-zina. Hindi na Allah sinabi, huwag kayo mag-zina. Sabi niya, huwag kayo lumapit sa zina. Bakit? So yung maintindihan mo na, Ustad, bakit naging stricto yung mga eskola? Allah mismo naging stricto. Allah mismo nagsabi, huwag kayo lumapit sa zina. Yun yung sabi na, huwag kayo mag-zina. Huwag kayo lumapit sa zina. So, hindi ba pagiging stricto? Pagiging stricto yan. Pagiging stricto na alang-alang sa'yo. Pagiging stricto na nagdudulot ng kabutihan. So, yun yung pagiging stricto na tama. Okay? So, pagmamahal na malinis ka sa kahit anong man ang pagkapuot, matindi at maliit na pagkapuot, at ito na topic actually ay mahaba na topic kung gusto mo talaga ang tulong. Ang pagmamahal, mga kapatid, ay isang malalim na topic, pagmamahal. Kasi ang pagmamahal, mga kapatid, actually, ang pagmamahal, lahat, buong segundo, tayo ay nagbabase sa ating pagmamahal. Ang pagmamahal, ang kasama ng pagmamahal, ang irada. Irada is willingness. Willingness at saka pagmamahal, ito ang dahilan ng ating paggalaw. Alam mo ba, ang ating paggalaw, ito ay actually dahilan sa ating pagmamahal at sa ating willingness. Although ang willingness ay nanggaling sa pagmamahal. Sa ating pagmamahal, dahilan ng willingness, pag magsama sila ang dahilan ng willingness, ibig sabihin pagnanais, interest. So ito ang ulo na ating mga gawain. Alam mo ba na wala tayong gawain na ginagawa maliban lamang sa ating Pagkagusto dito. pagkagusto. Di ba?
So, atin yung kagusto. Kaya malawak masyado ito na usapin. Okay? So, dapat ang nagsasabi ng la ilaha illallah, todo na mahal niya ang Allah. At mahal niya ang sa ilalim ng la ilaha illallah. Mahal niya ang propeta, mahal niya ang relihiyon, at mahal niya ang mga Muslim. Lalo na ang mga Muslim na tumutupad, gumagawa ng kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at umiiwas sa mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. So always sa usapan usapin ng pagmamahal, always ang pagmamahal kay Allah nangangailangan ng pagmamahal kay propeta at sa kanyang relihiyon. At pagmamahal sa propeta sa relihiyon nangangailangan ng pagmamahal sa lahat ng mga Muslim. Ibig sabihin ito ay hindi pinaghihiwalay. Ito ay hindi pinaghihiwalay ang pagmamahal. Ito ay package. Kung mahal mo si Allah, mahal mo ang propeta, ang kanyang reliyon at mga Muslim. So hindi pwede ang Muslim na walang pakialam. Mali mo lamang kay Allah. Ibig sabihin Allah lang ang kanyang pakialam. May mga Muslim ganyan. May mga Muslim, ang pakialam lang nila si Allah lamang. It's either dahil sa ano sila, nonchalant or trauma. Hindi pwede yun. Whether nonchalant ka, okay, rich kid ka, or nagkaroon ka ng trauma sa pagkilabilo sa mga tao, sa usapin ng relihiyon, na gano'n, hindi. Ayusin mo yun dahil dapat ang pagmamahal mo kay Allah, nangangailangan ng pagmamahal sa kanyang relihiyon, sa kanyang propeta, at nangangailangan, pinag-utusan ka, inuobliga ka na mahalin mo ang kapatid mo na mga Muslim. So, kaya nga bro, naging malawak. So kung mahal ko ang Allah, dapat ligtas ako sa pagkapuot kay Allah. Kung mahal kong propeta, dapat ligtas ako sa pagkapuot kay propeta. So huwag mo sabihin na ang mensahe, instead na doon makarating kay Ali, doon nakarating kay Propeta Muhammad. Hindi. Tanggap na doon nakarating sa kanya. Mahal mo siya ng sige, mamahalin ko na lang dahil nagkamali si Jibril, doon pinunta doon binigay kay Papa Muhammad sallam. Hindi. Tanggap mo, okay? Huwag mo sabihin na mahal ko ang la ilaha illallah, kaya mahal ko ang kanyang relihiyon, pero may halo ka ng pagkapuot. May tao ba na ganun? May tao ba na mahal nila ang Islam, pero may halong pagkapuot sa Islam? Meron. Kailangan ko ba hinayan ang boses ko? Kailangan ko ba hinayan ang boses ko? May mga tao na mahal nila ang Islam, pero may pagkapuot sila sa Islam. Hindi naman buong pagkapuot. May pagkapuot sila sa Islam. Anong nangyayari? Pabulong na lang, pabulong. Yung ayaw ng yung ayaw ng duwaya. Ayun. No. Actually, mali man lamang sa jahil pa o kaya sa pangit sa pagka-explain, mali man sa doon, pero ang pagkapuot sa ganun, kung mayroong pagkapuot dito sa puso, sa ganun, pagkapuot yun sa Islam. So ano man na nilaman ng Islam, hindi ka pwede magkaroon dyan ng pagkapuot. Kasi kung mayroon ka pa pagkapuot, hindi ka pa nakaroon ng sinasabi natin na pagmamahal na hindi nahaluan ng pagkapuot. Okay? So may mga tao ganun. May mga tao nagsasalita, hindi nila na-realize na pagsalita nila ay may pagkapuot sa Islam. Tama. May mga, for example, isang tao, businessman, matalino, tumutulong pa sa iba, pero minsan lumalabas sa kanyang bibig na ang tahfid, hindi naman yan kailangan gustiin. Dapat, pwede naman magtahfid na habang nag-aaral sa English. Ganun. So yun, ingatan mo yun ingatan mo ganun salita. Ingatan mo ganun salita kasi baka yung salita mo ng ganun, nagdudulot na ng pagmamaliit, pagkapuot. Yung iba talaga, at tinitira ng mga ustad. Di ba? Tinitira ng mga ustad, tinitira ng kaalaman. Lumalabas sa bibig nila, hindi kasi ang kaalaman na yan, nagdudulot ng pagkawatak-watak. Ang kaalaman na yan, nagdudulot ng pagkawatak-watak. Ang kaalaman na yan, nagdudulot na maging mainit ang ating samahan.
Kung sinasabi mo na ang kaalaman na yan, gawa-gawa ni Ustad, walang problema. Kasi ang gawa-gawa ni Ustad, tama, maaari na kasira. Kung sabi mo na ang kaalaman na yan, na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, na nakikita mo sa iba, nagdudulot ng pagkawatak-watak, pero huwag mo lumabas sa dila mo. Ayan, doon pagkawatak-watak. Maaari na doon pagkawatak-watak dahil sa yung mga tao hindi na nahandle na maayos. Pero ikaw lalabas sa dila mo, na yan, ano doon watak-watak. Ang kaalaman ay parte ng Islam. Di ba? Ang kaalaman ay parte ng Islam, ang pagsamba ay parte ng Islam. So may mga tao nun. May mga tao. So, madalas lumalabas sa kanilang salita. Sa gawain, minsan sa gawain, lumalabas sa gawain ang pagkapuot sa relihiyon. Okay? Isisirado mo ang tahfid. Isara mo ang tahfid. Sabihin mo, ano ito, magastos. Uy, mag-ingat ka. Isara mo ang tahfid, sabihin mo magastos. Mag-ingat ka kasi kung pa-opening ka namin at imbestigarin ka namin bakit nakarating ka sa ganyang na punto, mai-discover namin na ikaw pala naniniwala na ang tahfid at saka ang biyaya ng Allah walang connection. Wala bang connection? Hindi ba darating ang biyaya ng Allah kung tayo magbubukas ng tahfid? Kailangan ba tayo magbubukas ng negosyo? Doon lamang tayo magkakaroon ng biyaya? Hindi, nakakatulong din ang tahfid sa biyaya ng Allah. Ano bang sinabi ni Nuh alayhi salam sa kanyang mga katauhan? Ang kanyang mga katauhan, gusto nilang pira, gusto nilang mundo. Ano sabi ni Nuh? Astaghfirullah. Mag-Islam lang kayo, humingi lang kayo ng kapatawaran, ibibigay sa inyong biyaya ng Allah, mula pa sa langit hanggang sa lupa. Lahat ibibigay ng Allah. Anong hiningi lang? Pananampalataya at saka hingi ng kapatawaran. So may connection, may connection yan. So may mga tao, sa kanilang mga salita, sa kanilang mga gawain, hindi nila inakala, yun pala ay meron na silang pagkapuot sa relihiyon. Pero, siyempre, inshallah, sa kanilang pagka-ignorante, maaari sila, kung tunay ba ng ignorante, patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, kaya sabi ko, ang usapin ng pagmamahal ay malalim. So, doon tayo kay Allah, propita, kay relihiyon, mga Muslim, mas malawak pa yan. Mas malawak pa na usapin pagdating sa mga Muslim, sa mga Muslim. So, dapat talaga sa isang tao na iubligin niya sa sarili niya na bawat Muslim na makikita niya, automatic, bibigyan niya ng pagmamahal. So, siyempre, anong kabaliktaran ng magbibigay ng pagmamahal sa Muslim? Pagtatanggal ng pagkapuot sa Muslim. Di ba? Sabi natin na dapat yung ibibigay natin yung malinis sa kanyang kabaliktaran. Kasi doon natin masusure na yan ay wagas, yan ay kumpleto. Di ba? So, ganun. So, ang lahat ng mga Muslim, mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, dapat ikaw mag-effort, magbigay sa kanila ng pagmamahal. Yun. Paano, Ustad, kung ang isang Muslim naghalo ang pagsunod kay Allah at pagiging suwail kay Allah? So kapag sinabi mo naghalo, siyempre ang paghahalo ng tao, hindi magkapareho. May naghahalo, 70-30, 60-40, 50-50, di ba? 40-60, 70, may percentage. So based sa percentage, doon ka rin magbibis na iyong pagmamahal at pagkapuot. Okay? Sa case ng Muslim, so mamahalin mo siya sa kanyang pagiging Muslim, pagkatapos noon, bago mo siya mamahalin sa kanyang magagandang gawain. At mapupuot ka sa kanyang mga masamang gawain at mapupuot ka rin sa kanya sa panahon na siya ay gumawa ng masamang gawain. So naghalo doon. Tingnan mo, naghalo yung pagkapuot mo, ang pagmamahal mo sa kanya, pagkatao, at pagkapuot mo sa kanyang pagkatao sa panahon na siya ay gumagawa ng kabutihan, at dahil sa Muslim siya, and the first, nasa Muslim siya, given na yun. So, kaya, ibig sabihin kasi, never natin tanggalin ang pagmamahal sa kapatid Muslim. Maliban sa panahon na siya ay gumawa ng masama, actually, kahit pa sa panahon gumawa siya masama, naghalo ang ating pagkapuot sa kanya at ang ating pagmahal sa kanya. Kaya nga, tinatama natin siya dahil sa nauuna pa rin ang pagmahal sa kanya.
sa case ng Muslim na gumagawa ng kasalanan. Isang Muslim na gumagawa ng kasalanan, ha? Okay. So, diba sinabi ng Prophet sallam, "Awthaqu al-iman", ang pinakamataas na antas ng iman, ha? Ang pagmamahal, ha? Para kay Allah, ha? Para kay Allah, at ang pagkapuot para kay Allah. Ito yung ano, di ba? Actually, may magandang ano, yung post ni Sheikh Salamin patungkol dito, na wala na lang. Pero ito na hadith, mga kapatid, dapat ninyo pag-aralan. Sabi ko, ang pagmamahal, yun naman sinabi ko, yung sinabi ni Muqayyim rahimahullah, at yung sinabi ng mga scholar, ang pagmamahal, buong buhay natin, buong segundo ginagamit ng pagmamahal. Kasi bakit? Lahat ng gawain natin actually nagbibis sa pagmamahal. Okay? Actually nagbibis sa pagmamahal. So, ngayon, kung ang buong oras tayo ay gumagamit ng pagmamahal, okay? At minsan pagkapuot sa tamang bagay, so kailangan mong pag-aralan ang mechanics dito. Mechanics dito. At bakit? Kasi mismo ang propeta nagsabi na ang pagmamahal ay maaari pa yan dumating sa level na siya ang pinakamataas na antas ng pananampalataya, pagmamahal para kay Allah. Dapat mong pag-aralan ang mechanics dito. Kasi kung hindi mo pag-aralan ang mechanics dito, ang mangyayari, ang iyong pagmamahal at pagkapuot, which is uri ng pagsambayan, pagmamahal sa pagkapuot, actually uri yan ng pagsamba kay Allah. Uri ng pagpapalapit kay Allah, na kung saan ang iyong pagmamahal ilalagay mo lamang sa pagmamahal sa mga bagay na ikalulugod ni Allah, at ang pagkapuot ay gagawin mo sa mga bagay na pinag-utusan ka ng Allah na mapupuot ka. Ito ay uri ng pagsamba. Ito ay uri ng pagpalapit kay Allah. Kaya importante ang malaman mo ang mekanismo dito. Kasi ang mga tao, habang sila ay nasa ibabaw ng mundo, nagmamahal sila at napupuot sila na walang kontrol. Na walang kontrol. Lalo na sa ngayon na panahon na mayroong mga reels. Ngayon na panahon, mayroong mga reels. Ngayon na panahon, lalo na sa ngayon, latest pa ng panahon, mayroon ng AI. So mayroon ng million na kasangkapan na ginagamit para makontrol, para madoktrina, para mautusan ka na mahalin mo ito o mapuot ka dito. Di ba? Di ba? Hindi rin nyo. So kung ang pagmamahal pala at ang pagkapuot, uring pagsamba, at hindi ito dapat ipamamimigay, share your love. Share mo lang. Hindi. Huwag mo share. May panagutan yan. Tapos alam mo na may panganib na hindi mo na kontrol ang puso mo. Pwede yung killer criminal, sa isang 3 seconds, 5 seconds na reel. Picture. Di ba? Picture speaks of, picture speaks 1,000 words. Oh, speaks of 1,000 words, di ba? Picture, hindi na video, picture. Pwede sa isang picture, yung pagmamahal, yung makonbinsi ka na mahalin mo yung hindi mo dapat mahalin, mapuot ka sa hindi mo dapat mapuot. What's yung nangyari yan? Minsan, nakakapag-like tayo, di ba? Minsan, ngayon alam natin, dapat iwasan natin. Minsan, nakakapag-like tayo sa mga bagay na hindi mo dapat i-like. Minsan nangyari yun. Minsan, nagla-like tayo para lang mabalikan natin. Mabalikan ba? Sa history ba? Notification pag Pero mas mainam iwasan yun. Gawin mo na lang yung share na lang. Yung share ba? Share. Kunin mo na yung link o share mo na sarili mo. Okay? Wag mo ipamigay yung pagmamahal mo at pagkapuot mo na walang kontrol. Walang kontrol, okay? Hindi ganyan sa ating reliyon. Pag sa ating reliyon ay importante. Sige, Ustad. Parang yan parang kaya bigyan mo ko ng dalil. Na ang pagmamahal at saka ang pananampalataya magkalapit. Okay? Baga may connection. May connection na maku-question ako sa aking pananampalataya dahil sa binigyan ng pagmamahal at dahil sa binigyan ng pagkapuot.
Para sa akin, masama yung tao. Bakit ako maging questionable? Para sa akin, maganda yung ginawa niya. Bakit ako maging questionable? Dahil pananampalataya. Okay, sige, bahala ka. Sabihin mo na maling gawain ko. Huwag mo kadamayin sa may problema ko sa pananampalataya. Hindi. Tingnan natin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Sabi ng Allah, at may mga tao na ginagawa nila, may mga tao na kumbaga may mga tao na may kinikilala sila na mga Panginoon pa bukod kay Allah. Ibig sabihin ng Panginoon, natin si sana siya sa aming Panginoon. Ibig sabihin, may mga tao na may sinasamba sila bukod pa kay Allah. Kasi minsan, may mga tao sumasamba kahit hindi nila inaamin na Panginoon. So may mga tao na sumasamba pa bukod kay Allah. May mga tao na nagtataglay. Okay? Nagtatakda, kumikilala. Kumikilala na may kapantay kay Allah. Pagbigay sa mga bagay, may kapantay kay Allah sa kanyang mga katangian, yuhibbunahum ka hubbillah. Minamahal nila sila gaya ng pagmahal nila kay Allah. Minamahal na sila gaya ng pagmahal nila kay Allah. So sa talata na ito, pinagsama ng Allah ang kadilakaduan ng pagmamahal sa maliban pa kay Allah. Na halos minamahal mo siya na kagaya ng pagmamahal na karapat-dapat lamang kay Allah. So dito, naging questionable ang pagbigay ng pagmamahal na karapat-dapat lamang kay Allah. Yun. Ulitin ko questionably ang pagbigay ng pagmamahal na karapat-dapat lamang kay Allah. Okay? At ang pagmamahal na karapat-dapat lamang kay Allah, ito ay may mechanics. Okay? Ito ay may mechanics at ito din ay nangangailangan na mas mahal mo si Allah at nangangailangan na mas mahal mo si Allah. Okay. So yun yung patungkol sa pagmamahal. Patungkol sa panglimang condition. Ito tayo sa pang-anim condition. Pang-anim na condition ng la ilaha illallah. Ang condition ng la ilaha illallah is al-inqiyad al-munafi lit-tark. Okay, ang pagsunod. Ang pagsunod, okay, ang mas malalim pa na term, ang pagpasakop, di ba? Ang pagpasakop sa kautusan ng Allah. Na halos na kung saan wala kang iniiwan. Di ba? Ang kanyang kabalikan is wala kang iniiwan. So, ang magpasakop ka kay Allah, sa kautusan ng Allah, magpasakop ka sa la ilaha illallah, at wala kang iniiwan na ni isa. Okay? Ni isa. Okay? So, which is, yun naman ang meaning Islam, di ba? Sabi ng Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kaya, aslimu lah. Magpasakop kayo. Magsunod din kayo kay Allah. Magpasakop kayo kay Allah. Okay? Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Sabi ng Allah, sino pa kaya ang mas mahusay pa, mas mabuti pa sa isang tao na nag-submit kay Allah? Ginawa niya na ang kanyang buong parte ng kanyang buhay para kay Allah. Hindi sinasabi na sometimes dito ako, hindi. Buong buhay niya para kay Allah. Asli mo. Okay. So binapatalata actually hindi na bagay dito, udkhulu fi silmi kafa. So dapat pumasok tayo sa Islam ng kumplito. Okay, pumasok ka sa lahat ng laman ng Islam. Ibig sabihin, tanggapin mo ang lahat ng laman ng Islam. Huwag ka mag-iwan dyan ng isa. Huwag ka mag-iwan ng isa, at least tanggapin mo sa puso mo kung hindi mo man makaya magawa. Tanggapin mo sa iyong puso. Okay, huwag dumating sa punto na mayroong kautusan dyan na tatanggalin mo. Kasi magiging questionable ka dyan. Okay? Pang-pito, last na condition ng la ilaha illallah, al-qabul al-munafi lirad. Okay? Wait lang. Pagpasakop. Okay, so yung pang-pito is pagtanggap. Parang malapit, no? Ang 6, pagpasakop. Ang 7, pagtanggap. Di ba? Ang 6, pagpasakop, tapos ang 7 ay pagtanggap. So magkalapit lang sila, di ba? So ang 6, ibig sabihin, papasok ka sa buong Islam, tapos ang 7 ay natanggapin mo yung
kung ano ang ah, ah, laman ng Islam. Okay? Tulad ng pagpasakot, pagpanggap. Magkasama na yun sila. Magkasama yun sila. So yung pagpasakop at saka yung pagtanggap. Okay? So dapat pagtanggap na ligtas sa pag-rad. Rad yung pagtulak. Dapat natanggapin mo lahat ng Islam at wala kang i-reject. Wala kang itutulak mula dyan. May kinalaman to sa pagtanggap ng mabuting sa magandang pagsubok. Mabuting Pagtanggap. Pagtanggap. Maganda yun. Maganda yung sinabi natin kapatid na may kinalaman ito sa pagtanggap ng tadhana. Maganda yun. Pagtanggap ng tadhana. So tulad ng diba pagpapasakop yung totally pag-submit sa Allah subhanahu wa ta'ala, totally pagsuko natin sa Allah subhanahu wa ta'ala to the point na walang agam-agam o walang pagdududa, tunay na tumutunay na ibinibigay mo ang totally pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos to the point na yung pagmamahal mo is yung karapatan ng Allah na pagmamahal mo sa Kanya is totally na halos walang kapatay para mailayo tayo tulad ng nagawa ng ibang tao. Sa sobrang pagmamahal nila sa ibang tao tulad kay Isa alayhi salam, kay Ali radiyallahu anhu, to the point na pantay na ang tingin nila sa Allah Ta'ala at sa Kanyang nilikha. Tulad ng, di ba yung mga Nasara? Sa sobrang pagmamahal nila kay Isa alayhi salam, to the point na inano na nila na Diyos. siya na ang Diyos. Ganon din sa sobrang pagmamahal nila kay Ali na dahil sa kakulangan sa alam, to the point na nagsasabi sa kanya na halos kapantay niya o masyado na siya malapit sa antas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun yung reason kung bakit kailangan hindi ba natin basta-basta ibibigay ang pagmamahal na kung sino-sino sa kanyang nilikha. At kailangan may mechanics. At kailangan may tayo. May batas, kumbaga may mechanics, may limitasyon tayo na i-recognize. So hindi natin malalaman yung limitasyon kung hindi natin pag-aaralan tulad ng kung hindi natin pag-aaralan. Ang tanong ko is paano naman kung yung namatay ka dahil example, namatay ka dahil nasa sitwasyon ka na hindi ka pwedeng mag-aral. Tulad ng example, nasa ibang nasa ibang bansa ka, diba? May ibang bansa na hindi ka pwedeng mag-aral ng Islam kasi masyadong may influensya. Dapat napapatayin ka. Or nasa isang sa isang lugar ka na hindi masyadong limitado, tapos namulat ka na lang na medyo matanda na at saka medyo mabigat na tanggapin ang katotohanan. So sa ganung klaseng sitwasyon, may paraan ba para mapagaan yung nila? Para may paraan ba